Ako ang Kuya Inyo. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, nakahiligan ko na po ang makinig sa mga storya na binabasa mo mula sa iyong mga letter sender. Maraming storya ang masasabi kong malapit sa aking naging karanasan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang F. Ang storya ko ay masasabi kong halos katulad ng storya ng iyong letter sender. Pero ang istoryang ito ay hindi tulad ng mga karaniwang letter sender mo na sila ang karaniwang nagiging tagalantak ng paps ng nagpamulat sa kanila sa kamunduhan. Mula bata pa ako ay lagi na akong inaalaska ng mga tito ko na bading daw ako kasi malambot daw ako kumilos at puro babae ang mga kaibigan ko. Pero hindi ako naka-experience ng pagsasamantala mula sa aking mga tiyo. Nagsimula ang aking pagkamulat sa ligaya ba ng laman noong summer vacation matapos ang grade 5 ko going to grade 6 at hindi pa ako tuli noon. Nakatira kami sa baryo at dalawa lang kaming magkapitbahay ng lolo at lola ko at aming pamilya bukod sa amin ay malayo pa ang mga kasunod sa nakapitbahay namin. May isa akong pinsan na kinder pa lang noon na kasama ng lolo at lola ko sa kanila. Itago na lang natin siya sa pangalang Totoy. Ang lolo at lola ko na nagpalaki sa kanya. Simula pa ng baby siya. Paborito siya ng mga tito at tita ko lalo na ang pinakabunso na tita ko na nasa early 20s tito ko that time. Napakaputi kasi ni Totoy at mapagkakamalan mong anak ng foreigner kaya siguro cute na cute ang mga tito at tita ko sa kanya. Dahil nga summer vacation noon ay wala kaming pasok sa eskwela. Madalas ay kaming dalawa lang ang naiiwan para magbantay ng mga bahay habang ang mga magulang ko at lolo at lola namin ay nag-aasikaso ng bukid. Wala rin kaming TV noon kaya naglalaro lang kami ng mga tipikal na larong pambata noon. Dahil sa kami lang ang magkalaro ay madalas naboboring kami at halos wala nang maisip na malaro. Hindi ko na maalala kung anong eksaktong nilalaro namin noon sa silong ng bahay nila. Lola, bigla na lang siyang nag-alok sa akin na kung gusto ko raw ba na lantakan niya ang aking supot na paps noon. At sa totoo lang Kuya I, wala pa naman akong kaalam-alam sa ganoong kamunduhan ng mga panahon na yon. Ang tanging alam ko lang na purpose ng aking paps noon ay gamitin para umihi. Para sa akin ay walang mali siya ang sinabi niya kasi minsan nga ay sabay pa kami naliligo at wala akong nararamdamang kakaiba. Dahil din siguro sa boredom at curiosity noong time na yon, pumayag ako sa inaalok niya. Nakahiga ako sa sako na may lamang palay at sinimulan na niyang lantakan ng aking paps. Noong una, nakaramdam ako ng kiliti at natatawa ako. Pinatigil ko na siya sa ginagawa niya pero kinukulit niya ako na ipagpatuloy daw namin kaya pinagbigyan ko siya. Pero hindi nagtagal ay nagustuhan ko na ang sensasyon na ginagawa niya sa aking paps. Tuloy lang si Totoy sa paglantak sa paps ko at aaminin kong nagustuhan ko talaga yon lalo na kapag ginagawa niyang lantakan o lollipop ang aking paps. Nalalantakan niya yon ng buo at nilalaro niya sa kanloob ng kanyang bibig. Kahit pa hanggang ngayon na 2 dekada nang nakalipas ay sariwa pa rin ang karanasan na yon sa aking isipan. Kahit wala akong kaalam-alam sa ganong bagay ng mga panahon na yon, masasabi kong nag-enjoy ako kaya hinayaan ko si Totoy sa paglantak sa aking supot na paps. Dumating ang oras na hindi ko na kinaya ang ligaya na nararamdaman at para na akong naiihi pero patuloy pa rin si Totoy sa paglantak. Hindi ko maipaliwanag noon ang nangyari pero talagang sabi ko masarap. Yun na pala ang kauna-unahan kong beses na magpapasabog ng bulkan doon sa kanyang bibig. Pagkatapos noon ay nagsalita si Totoy sa akin at nagalit. Ang eksaktong pagkakasabi ay ang bastos ko raw. Inihian ko daw siya sa bibig.
Ang tanging na isagot ko lang ay, pasensya na, hindi ko sinasadya na maihi. Gulong-gulo ang isipan ko nung panahon na yon dahil sa takot na malaman yon ng lolo at lola ko, pati na rin ng magulang ko. Nag-iisip ako na mali ang ginawa namin, lalo na at napaka-konserbatibo ng aming pamilya, kaya sinabihan ko si Totoy na sikreto lang dapat namin yun. Maniwala man kayo o hindi naging kasama na sa laro namin ng summer na iyon ang paglantak niya sa aking paps. Masasabi kong naging addict rin ako sa paglantak niya sa aking paps. Inaraw-araw na namin yung gawin sa loob ng 2 buwan ng summer vacation habang nasa bukid ang mga nakakatanda sa amin. Pero nagagalit pa rin siya kapag nagpapasabog ako ng bulkan sa kanyang bibig kasi daw ay hindi niya nagugustuhan ang lasa nito. Tiis siya. Marami pa ang naging karanasan ko sa kanya. Masasabi kong sa isa't isa namin na-discover at na-explore ang mga bagay na tungkol sa kamunduhan. Tumagal ang experience ko kay Totoy for 8 years. Uy, tagal At may pagkakataon pa na nahuli kami ng papa ko na may ginagawang milagro noong first year high school ako. Pero sa mga susunod na pagkakataon ko na lang, ibabahagi yon, Kuya E. Hanggang dito na lang muna at more power sa iyong channel. Lubos na kumagalang, F. Okay, maraming salamat sa iyo, F, no? Sa mga kabataan talaga syempre marami mga sinusubukan. So ako, yung mga ganyan mga experience, syempre paniniwalaan ko, alangan namang hindi ako maniwala sa mga kwento mo o yung mga kinukwento dito ng ating mga letter sender, no? Pero nakakatawa dahil pero umabot ng 8 years yung inyong mga pinagagawa, no, na nagsimula lang sa isang alok lang ni Totoy, no, sa iyong kabataan, no. Well, anyways, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta at nagpapadala po ng kanilang mga liham dito sa ating Dear Kuya E na programa, no. Medyo pasensya lang po dahil medyo magiging busy lamang po dahil po sa ating Wounds the limited series lang naman siya, mga dahil wala namang budget, so mga tatlong episode lang siguro yung seryeng iyon, no. So yun, matutunghayan nyo na ang kwento ni JB at ni Adrian. Though sabi ko nga based on true story, pero syempre ginawa ko na lang inspired by true story para syempre magalaw natin o may mabago tayo dun sa kwento na para na lang sa mga drama purposes syempre, tsaka para hindi din masyadong maano yung kumbaga yung mga pagkatao nila, no. Anyways, maraming salamat sa inyo, sa mga patuloy talaga na sumusuporta, no, dito sa aking channel. Totoo, nagpapasalamat talaga ako, no, kasi syempre wala ang Dear Kuya E, wala ako kung wala kayo, no, na patuloy na nakikinig, no, nagiging emotional talaga ako. Pero maraming salamat talaga, no. Kasi wala lang, sobrang salamat lang talaga sa inyo, no. Ay nako, anyways, basta yun. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento, iba't ibang muka at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito, maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa, sa tabi ang bawat pugot, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito nyo programa na palagi nyo makakasama. Ako ang Kuya E nyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, silbihan ng buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot, libangin sarili mo kung ikaw